Naimbag nga aldaw kada kayo amin apo sa lahat po ng mga OFW dito sa Middle East. Bago ko po sagutin ang inyong mga katanungan, gusto ko lamang pong kumustahin ang tatay ng RGVWI, ang aming CEO na nasa United States of America, ang aming tatay na si Grand Zion at ang aming nanay na si Grand Alpha. At sa lahat po ng bumubuo ng RGVWI. So sasagutin po natin ngayon yung mga nagtatanong po kasi hindi ko po may isa lahat. So naggumawa na lang po ako ng video para kung andun man yung katanungan nyo, heto na po yung kasagutan. Ugalihin po nating manood ng mga balita at yung mga vlogger na nandito po sa Saudi Arabia. Hindi lang po akong vlogger o advocate dito po sa Saudi Arabia. Nandyan po si DJ Surdo, si Kabong Concha, nandyan po si Payong Kaibigan, si Sir Abog. Yan po, sila po yung mga vlogger na makakuha po kayo ng idea tungkol po sa mga OFW, yung mga protocols po. Marami po kasi mga household worker or mga OFW na kararating lang is gusto nang umuwi. Hindi naman po kami nagkulang ng mga paalala po sa inyo na kailangan pag nag-apply ka po ng trabahong household worker, maging handa po kayo kasi iba po yung trabaho dito. Pag nag-apply ka po ng trabahong household worker, kailangan po ihanda ang sarili. Kasi meron po 2 linggo pa lang gusto nang umuwi. Ano po yun? Parang naglalaro lang po kayo. Pinahamak niyo po ang inyong sarili. Pag nandito pa naman po kayo, hindi kayo basta-basta makakauwi. Hindi po papayag ang inyong employer na uuwi po kayo. Papayagan man kayo ng employer pero ibabalik niyo po ang ginastos nila sa inyo. Kaya bago po mag-apply, pag-isipan muna po ng maraming beses. So sasagutin ko po ang inyong mga katanungan. May magtatanong po na, Ma'am Jo, yung passport ko po nasa amo ko tapos hindi ako binibigyan ng ikama. Hindi rin po in-extend ang kontrata ko. So lagi ko po sinasabi sa video ko po kung yung mga passport nyo o ikama nyo hindi po binibigay ng inyong amo, wag po kayong mag-alala. Kasi po pag once natapos po ang kontrata nyo sa inyong amo at hindi po kayo pinauwi, nandito po kaming mga advocate na handang tumulong po sa inyo. Pero unang-una po mag-report po kayo sa inyong agency kasi ang agency nyo po ang may karapatan sa inyo. Pero ang agency nyo hindi nag-action, pwede na po kayong lumapit sa mga advocate. Karamihan kasi sa mga employer is tamad. Hindi sila sumusunod sa batas. For example, yung kontrata mo is 2 years. Kung na-extend ka, kailangan mo ding extend yung kontrata mo. May kasulatan na si worker ganito, nag-extend ng 1 year. Pero dapat, pag nag-extend ka ng 1 year, dapat yung nag-increase ang sweldo mo. Pero dahil karamihan sa mga employer is hindi nasunod sa mga ganyan, is wala tayong magagawa. Dito po kasi sa Middle East, mas importante po yung kaligtasan natin at trabaho kaysa sa perang kikitain natin. Karamihan pa naman yung mga employer, sinasagot nila yung mga expenses ng mga aplikante na kukunin nila. Yung mga medical, tapos walang placement fee. Kaya madali lang silang makakuha ng tao. Kumpara mo sa ibang bansa, sa ibang lugar, Hong Kong, Singapore, meron niyang placement fee. Nasa 35K or 40K, ganun. Depende yan sa agency kung magkano ang sisingilin. Kasi ang agency minsan, nagbayad na ang employer, sisingilin pa itong aplikante. Naranasan ko na yan eh. Halimbawa, yung employer ko, ang placement fee ko is 50K lang. Times 2 ng agency. Pero nag-apply ako ng Taiwan, ang binayaran kong placement fee is 100K. Pero ang pagdating doon ng sahod ko is 50K. Dapat ang placement fee equal ng 1 month salary. Marami din nagsasabi sa akin na ma'am wala akong ikama. Wala po kayong ikama na binibigay ng inyong employer. Pero may ikama po kayo. Tinatago lang ng inyong employer. Kasi po ang ikama, kailangan po yan pag ikukuha ka po ni exit visa ni employer. Kaya hindi po pwedeng wala kang ikama. Meron kang ikama, pero ayaw lang nilang ibigay sa'yo. Kaya wag pong isipin ng mga dokumento, gawin lamang po ang trabaho. Meron din po nagtanong dito bago pa lang siya. Ma'am, wala pong nasunod sa kontrata namin. Ang trabaho ko dito is more than 12 hours, wala pang day off. At saka yung sahod ko, hindi po nasunod. Lagi ko pong sinasabi sa inyo na wala po talagang nasusunod na kontrata, lalong-lalo na po sa mga household worker. Kung nakalagay sa mga kontrata nyo na 8 hours a day ang inyong mga trabaho, hindi po talaga yung nasusunod kasi nasa loob po kayo ng bahay. Kaya pag pumasok po kayo ng trabahong household worker, kailangan nyo po itong tanggapin lahat. Na ang inyong trabaho is sobra-sobra sa 8 hours. Wala rin kayong day off.
So, pwede naman kayong mag-try sa ibang bansa. Kung halimbawa problema nyo ang placement fee, ang daming lending company dyan na gustong magpautang sa inyo. Basta bayaran lang on time. Kasi pag hindi nyo nabayaran, tutubo ang inyong inutang. Okay lang magkautang basta yung bansang pupuntahan nyo is safe. At saka yung ibabayad yung placement fee, mababawi naman nyo yun ng ilang buwan lang na pagtatrabaho nyo. Wag po kayong matakot na iniisip nyo hindi kayo matanggap, hindi kayo qualified. Hindi po yun. Kung halimbawa na hindi kayo natanggap or hindi kayo qualified, marami pang agency dyan na nagpapaalis. Hindi pwedeng yung nag-apply ka agad is tanggap na, hindi po. Kailangan nyo rin pong dumaan sa mga pagsubok. Ako nga po, bago ko umalis sa bansang Taiwan, dumaan ako sa mga ilang agency. Sa mga ibang agency, hindi ako natanggap. Marami din akong napagdaanan na panloloko ng mga agency, yung pera-pera lang. Pero marami na akong alam na agency na nagpapaalis na legit. Kaya pag uwi ko ng Pilipinas, iti-check ko yung mga agency kung active or valid ang kanilang license, tapos i-recommend ko sa inyo. Pero paalala lang po, hindi po ako agent. Gusto ko lamang pong makatulong sa inyo at gusto ko pong ituro kung saan tama kayong mag-apply para hindi na kayo mahirapan. Kasi karamihan sa ating mga Pilipino, naglalakad sila, naghahanap ng agency. So para hindi kayo mahirapan, ako na mismo ang magsasabi kung saan kayo dapat mag-apply. Ma'am Jo, ano po ang requirements ngayon? Hindi ba po ba nagbago yung protocols? Ulitin ko po, yung protocols po hindi po nagbago, ganun pa rin po. Keep on updated lamang po sa mga protocols. Kasi po alam po naman natin, ang batas sa ating bansa is maligalig, paiba-iba. Kung alam niyo pong pauwi na po kayo, magtanong-tanong po kung ano yung mga requirements na dapat kunin. Para pagdating po sa airport, hindi po kayo magka-problema. So, ipapaalala ko ulit po yung mga requirements po pauwi na Pilipinas, yung mga mag-e-exit po. Passport, exit visa, plane ticket, travel registration, at saka vaccine certificate. Yung vaccine certificate po, gagamitin po to sa pag-register po ng e-travel. Kung wala ka naman po vaccine certificate dahil wala kang vaccine, okay lang po, makakagawa ka po ng e-travel registration. Kung wala ka pong vaccine, kumuha ka po ng PCR test 48 hours result. Ito naman po yung mga magbabakasyon, yung pabalik na po ng Saudi Arabia. Pag mababakasyon ka po, ang visa mo is re-entry. So kung pabalik ka na po ng Saudi Arabia, ang kailangan mong dokumento is OEC, Verified Contract. Yung verified contract po is bago ka umuwi or magbakasyon sa Pilipinas, ipa-verify mo na po sa ating MWO or Polo po. 2 weeks before or 3 weeks before your vacation, ipa-verify na po ang inyong mga kontrata. Kasi po, i-check po yan sa immigration. Yan po ay para sa mga household worker. Babalik ka sa iyong amo or parehong amo, kailangan talaga ng verified contract dyan. Ito naman po para sa mga skilled worker. Sa mga skilled worker po, hindi na po kailangan ipa-verify yung contract kung babalik ka po sa dati mong amo. Pero po, yung mga skilled na lumipat sa ibang employer tapos magbabakasyon po sa Pilipinas, kailangan nyo pong ipa-verify ang inyong contract. Kailangan po dyan ng Kiwa contract. For example po ako, dumating ako dito sa Saudi Arabia na meron na akong company. Hindi ko nagustuhan yung company ko, lumipat ako sa ibang company. Ngayon, naisipan kong magbakasyon. So, yung kontrata mo po na galing Kiwa, ipapa-verify mo po yun sa ating Polo or MWO po. Bago ka po magbakasyon sa Pilipinas. Kasi po, nung dumating ka dito sa Saudi Arabia, hindi po talaga yun ang employer mo. Kumbaga, lumipat ka lang ng ibang company or employer. Kaya kailangan mo pong ipapa-verify yung contract mo. Yun po yung pagkakaiba doon. Pero kung magbabakasyon ka, nas parehong amo lang po yun, hindi mo na kailangan pa mag-verify ng inyong contract. Sa mga mahal nating household worker, mayroon lamang pa akong katanungan sa inyo. Wala po na nag-lift ang deployment ban dito sa Saudi Arabia. Tapos may nilabas na bagong standard employment contract. Sino po yung nakaranas sa inyo na nasunod yung kontrata? Kasi kahit ilang beses silang maglabas ng mga standard employment contract, napapansin nyo, hindi matigil-tigil yung pang-aabuso. Parang mas lumala pa nga eh. Mula nung pumasok ang year 2023, sunod-sunod na yung namamatay ng mga OFW household worker. Nag-start kay Miss Ranara. Sunod-sunod na. Lalo na sa Kuwait, sobra na sa Kuwait talaga. Kaya dapat talaga dyan monitoring. Di ba kahit naka-deployment ban ang Kuwait? Pero yung mga workers doon, minamaltrato sila, di ba?
So dapat nga dyan, monthly monitoring. Hindi sagot dyan ang deployment ban. Magdi-deployment ban sila pero yung mga OFW doon hindi na monitor yung kalagayan nila. So ang daming hindi maganda yung kalagayan nila doon. Lalo na sa mga agency, maraming nakakulong. Tinatakot sila. Kinukuha yung cellphone. Na baka daw magsumbong. At saka mga mahal kong household worker, kung halimbawa na sa unang kontrata nyo is medyo hindi na maganda ang ugali ng iyong amo, huwag nyo nang balikan. Kasi pag halimbawa na balik manggagawa kayo, is hindi na kayo sagutin ng agency natin sa Pilipinas. Mahihirapan po namin kayong tulungang makauwi. Kaya pag halimbawa na ganyan, na medyo hindi okay kayo ng iyong amo, huwag nyo na pong balikan ha, mag-apply na lang po sa iba. Kasi maraming balik manggagawa ngayon na kararating lang. Nagsisisi sila kung bakit sila bumalik sa kanilang mga amo. Karamihan pa naman sa ating mga household worker bandang Mindanao or Visayas, mga Holo-Sulu. Sana lagi po kayong manood ng mga vlogs ko. Mga paalala po. Yung mga kababayan po natin na nasa Mindanao, shoutout po sa inyo, nasa Visayas po. Karamihan dyan sa Mindanao or sa Visayas is meron silang agent. Kapag nagka-problema si worker, nagreklamo sa agency, tinuturo itong agent. So, ang bagsak nito, gobyerno ang tutulong sa inyo. Kaya wala pong ibang makakatulong sa atin, kundi ang ating POLO or MWO po. Lahat ng problema or lahat ng obligasyon ni employer, binagsak na po sa POLO. Yung pag-i-issue ng exit visa, trabaho po yan ng isang employer. Pero dahil nga hindi nire-renew ang ating mga ikama, o dahil hindi nag-i-issue ng exit visa si amo or si employer, tinutulungan tayo ng ating POLO or MWO. Yung mga malapit na pong umuwi na nasa bahay kalinga po na inaantay po ang kanilang mga maleta, pakiantay na lamang po. Kasi maybe end of this month or first week of April po namin ibibigay ang mga maleta para minsanan na po. So bilang kapatiran po at advocate po ng RGVWI, ginagawa po namin lahat para makatulong po sa ating mga OFW distress. So maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at susuporta pa po sa aking mga vlogs at sa aking pagka-advocacy. Ako nga po pala ang inyong Ma'am Jo, isang OFW po dito sa Middle East.